Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay bibigyan ko kayo ng update dito sa ating mga madibana na dito sa ating garden guys. Ayan. So pinagsama-sama ko na sila guys dito sa area na to. So kung natatandaan nyo guys, nakaraan, nilagay ko na talaga sila dyan. Tapos nilipat ko sila ulit. Tapos ngayon, naisipan ko ulit silang ibalik guys kasi yung mga dati kong carunculate madiba na nagbalik sa dating form niya na normal. So nawala yung caruncle sa leaves niya guys, ay naisipan ko na ilagay sila dito dahil gusto kong maibalik yung caruncle nila. Nagbabaka sakali lang ako guys na maibalik yung caruncle sa leaves ng mga old natin na madiba drops before. So ayan, hindi ko na matandaan kung alin dito yung mga carunculated madiba ko before, pero tiningnan ko na lang guys. Ayan, ito, sa tingin ko ito na sunburn to guys. So nakapag-spray kasi ako ng tango tas biglang uminit tas hindi ko natanggal yung tubig-tubig niya, and then kailangan kasi guys i-wash yun. So nung nag-spray kasi ako, makulimlim naman, tas biglang uminit kasi, so yun, hindi ko siya na tanggalan ng water dito sa top. So yung excess water niya guys, hindi ko natanggal. So ayan, parang nagsugat-sugat yung niya, nagkaroon siya ng scars. So okay naman siya guys, and ito dapat nandun siya guys sa gitna, pero kasi ginawa ko isang grow light lang kasi guys yung binubuksan ko dito kasi masyadong magastos sa kuryente. So ginawa ko isa lang yung grow light na ino-open ko. Ino-open ko lang yung isang grow light guys kapag nandito ko ng gabi, tapos nag-aayos pa rin ako ng gabi. So yun yung pagbukas ko sa isa. Ayan, pero yung naumagahan talaga guys ay yung isa lang na grow light. So ayan guys, ginawa ko yung ating mga carunculated madiba na bagong nabili to guys before. Ayan, pero matagal-tagal na to sa atin guys, mga months na rin. Di ko na guys matandaan kung ilang months na, pero stable na sila sa akin. So gusto ko kasi ma-maintain yung kanilang carunculated sa leaves. So kaya naman naisipan ko na i-grow light talaga sila guys. So ito na yung nabili natin kay Ma'am Prene Rose before. So ayan yung mga leaves niya guys nung nabili ko siya. Ayan, yung iba nagsi-dry na. Kasi maliit lang talaga siya, hindi naman siya kalakihan nung nabili ko. So nag-dry yung ibang leaves niya sa nag-dry yung ibang lower leaves niya. So yan na lang yung natira. Pero ang ganda guys ng color sa grow light. Ayan, so yung mga carunculated niya guys sa leaves ay maganda pa rin. Ayan, lumalabas siya guys. Yung mga bagong leaves na yan guys ay bagong leaves na palabas. And then ito naman, nabili ko to kay Ma'am Jen before, ng monstrous siya. So ang nakalagay sa post niya ay monstrous madiba. And then ang nito guys ay parang parang ganito lang yung leaves niya. Tapos parang may line-line na mapula. Yun, parang monstrous talaga siya. Tapos nung tumagal sa kanya, kasi siguro next shipping ko pa yun siya guys, pinaship kay Ma'am Jen, tumagal yan sa kanya. So ang nangyari, nagkaroon siya ng drops. Ayan, nagkaroon siya ng drops. Pero yung drops na lumabas sa kanya guys, nag-dry na. Kasi nung nag-acclimatize din siya guys dito sa place natin, nawala din yung kanyang mga leaves, nag-dry off din. So ito, mga bago na yan na leaves sa atin na yan guys, tumubo. So yun, nung dun siya guys sa luma natin na greenhouse, meron siyang mga drops pa rin. Ayan yung mga drops niya dati. Ayan, tapos nung nilipat natin siya dito guys, nawala yung drops niya. So problema ako nun kasi sabi ko, ang ganda-ganda niya pa naman kasi nagkaroon siya ng drops. 100 pesos lang yung bili ko nito. Kaya nung nagkaroon siya guys ng drops kay Ma'am Jen, na pinlex ni Ma'am Jen, sobrang na-happy talaga ako kasi nagkaroon siya ng drops. Ayun, so nalungkot naman ako guys, nung paglipat natin ng greenhouse dito ay nawala yung drops niya. Pero yun nga, dahil nga naisip kong lagyan sila ng grow light, bumabalik na guys yung drops ng kanyang rosette. Ayan Ayan, so yung mga old ko naman guys na carunculated succulent, so nandito lang sila. So nakatabi lang sila. Siguro ito yun, parang ito kasi yun guys, parang natatandaan ko yung mukha niya, ito, tapos feeling ko ito yun yung isa. Kasi yung isang carunculated madiba ko guys, sobrang tangkad niya. And parang narat yung pinakapuno niya. So ang ginawa ko, tinapkat ko na lang. Kaya lumiit siya.
Ayan, so tingnan natin guys. Kasi kapag nagkaroon ng caruncle yung leaves nila guys, ibig sabihin yun yung carunculated madiba natin. Pero yung dito kasi guys, hindi abot. Hindi naabot ng grow light. Pero may liwanag pa rin siyang natatanggap. Ito, nakatutok kasi dito guys sa area na to yung grow light natin. So, yun. Kaya, sa mga nahihirapan guys mag-maintain ng carunculated madiba nila guys, yun, mai-share ko nga sa inyo na gamitan nyo guys ng grow light. Kahit maliit lang. Yan. Kahit sa kanya nyo lang guys itutok. Kung gusto nyo guys ma-maintain yung kanyang carunculated. So, ang nag-share din yan guys na tips na yan sa akin ay si Sis Cherry Plant Story. So, hello Sis Cherry. Ayan. Mega love shout out. So, siya din kasi mega love shout out. So, siya din kasi guys yung nag-share sa akin ng tips na yan. Kasi yung kanya nga gino-grow light niya. So, yun din yung ano niya para ma-maintain yung carunculated ng kanyang madiba. So, yun. Shinare niya yan sa akin. Kaya tinry ko din dito sa akin guys. And effective talaga siya guys sa grow light. Mami-maintain talaga natin yung caruncled sa leaves ng ating mga madiba. So, ayan guys. Lahat ng ating madiba na nandito. Ayan. So, ano sila guys? Stress sila kasi malaki yung pot nila. Ayan, malaki. So, pag nagdidilig ako ay spray lang. So, hindi ko sila guys binubuhusan. Kasi kapag binuhusan ko yan sila guys, baka malunod. Ayan, ma-overwater natin. So, nagmamashi din yung leaves ng ating madiba. So, nangingitim siya kapag na-overwater natin sila. Yung sign ng na-overwater ay nangingitim. Ayan. So, kapag ano naman guys, nauuhaw sila, yun makikita natin na nagtutuyo yung leaves niya. Ganito. Ayan. So, ayan siya. Natutuyuan siya ng leaves. Sa lower leaves. Ayan. Yung lower leaves niya guys natutuyo. So, yun yung time na kailangan talaga niya guys ng water. Tapos, ito guys, mapapansin nyo. Ayan o. Kapag pinrest nyo yan guys ng ganyan o, diba? Hindi siya malutong. So, ito, kailangan niya ng water. Ayan. So, in-stress ko sila guys para makita talaga natin yung color nila. As in, nagpipink talaga sila guys kapag, stress. Ayan, kagaya nito sobrang stress. Ayan, laki na nito guys Ayan, and meron din kasi sa atin nagko-comment na yung madiba daw nila lumiliit yung rosette. Ayan, so kapag ganun kasi sa akin, before na experience ko din yan dati, lumiliit yung rosette niya, kulang siya sa sunlight. So, ito kasi nainitan talaga to siya dito, tapos naka-grow light pa sila kapag gabi. So, okay na okay yung rosette nila. Tapos yung iba naman, 'di ba? Meron tayong madiba na normal lang yung ganito, tapos meron ding curly. So ito, karamihan dito guys nabili ko before ay curly. So nawawala talaga yung curly niya sa katagalan. Pero kapag siguro tumagal din yan sa atin guys ng tumagal, bumabalik pa rin yung curly niya. Kasi ito nawala talaga to guys yung curly nito. So lumiliit siya kapag nagda-dry leaves siya kasi nababawasan yung mga leaves niya. Pero nung, ayan guys, sumubo siya ulit, bumalik naman guys yung pagka-curly niya. Pero sa unang, nyo guys, habang nag-acclimatize siya, may mga bagong tubo siya na leaves, nawawala talaga yung curly ng leaves niya. Unti-unti guys, parang nagiging straight siya. Pero sa katagalan, kapag nabigay niya yung tamang sunlight para sa kanya guys, bumabalik din yung pagka-curly ng leaves niya. Hindi nga lang ganun ka-curly, kagaya nung nabili natin siya. Pero, in time, siguro baka ma-achieve din natin yung ganun. So, iba talaga guys dito sa lowland compare sa highland. So, doon kasi mainit tapos nalalamigan sila, 'di ba? So, dito naman sa atin, pag mainit, sobrang init talaga. Sobrang taas ng humidity dito sa atin, guys. Ayan. So, yun lang naman guys yung ma-share ko sa inyo sa madiba. And marami na rin akong nagawang video na gumawa ako ng care tips about sa ating Echeveria madiba. So, ito, para din sa mga new subscriber natin at sa mga bago natin na para din sa mga new subscriber natin na hindi pa nakapanood ng mga old videos natin about care tips sa ating mga Echeveria madiba. So, ito, chance nila para mapanood nila. And ma-share ko rin sa kanila yung care tips na ginagawa ko dito sa aking mga Echeveria madiba dito sa lowland. So, yan lang naman guys yung ginagawa ko sa kanila. So, kailangan lang naman nila guys sa potting mix ay well draining. So, ang gamit ko guys sa kanilang potting mix ay
fresh na rice hull, and then yung bulok na rice hull. And then dito guys, sa bago ng potting mix nito, dahil nga niripat ko sila, naglagay ako sa kanila guys ng coco peat at saka ng vermicast. So yun guys yung mixture ng aking potting mix. Pero hindi gaano guys ako naglagay ng coco peat at vermicast. Tama lang guys, kasi kapag sobra naman yung mailagay natin naman guys, nakakasira naman sa ating mga succulent. So kailangan talaga guys yung tama lang yung mixture natin sa ating soil mix. So sa kanilang fertilizer naman guys, ay yung gamit ko sa kanila ay slow release fertilizer, yung ating 14-14 Osmocote, and then naglagay ako sa kanila ng Furadan DE powder. Ayan, so yung Furadan po para sa ants, ayan, and insecticide siya. And then yung naman guys, DE powder organic naman siya, so pwede natin yung i-mix sa ating potting mix, and then pwede tayong mag-add sa top, ganyan, i-mix natin sa top ng ating potting mix. Then, yung fungicide naman guys na gamit ko ay systemic fungicide Tango, and then Dietane. So, yun lang naman guys, in-spray ko lang naman yun sa kanila. And sa pag-timpla naman nun guys, walang sukat, hindi naman ako nagsusukat kasi tinatansya ko lang guys yung pag-timpla ko nun. So, pag sa tingin ko tama na siya, tama na yung tapang para sa akin, ini-spray ko na sa kanila guys. Pero guys, mag-spray kayo hapon na. So, gaya ngayon, hapon na. So, 5 PM na siguro ngayon. Ayan. So, wala ng sunlight. Ganitong time guys, pwede na kayong mag-spray. Lalo na kung mainit sa area nyo guys, mag-spray kayo. Huwag kayong mag-spray kapag mainit pa. So hapon or gabi kayong mag-spray para yung potting mix nyo guys ay nag-cool down na. Kung nainitan yung inyong mga succulents guys, ay pwede silang ma-sunburn. Kasi syempre kapag dinilig mo yan, mainit pa yung ating potting mix. So kapag na-absorb ng potting mix yung water na dinilig natin or nabasa sila guys, syempre sumisingaw sila, 'di ba? So yung singaw na ng ating mga succulents nalalanghap. So mainit 'yon. So pwede silang magmashi-mashi guys. Yan, nagmamashi-mashi yung kanilang lower leaves. So yun lang naman guys yung maibibigay ko sa inyong care tips dito sa ating mga Echeveria Madiba. So ayan sila guys, yan yung ating mga Madiba. Lahat na guys ng Madiba ko ay nandiyan na carunculated and non-carunculated Madiba. So, pinagsama-sama ko talaga sila. Ayan. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Happy gardening everyone!